Grabe isipin mo, 120 FPS na gameplay dito sa may Delta Force at sa ibang games pa. Sama pa po ng 7620 mAh sa battery. Patay talaga dito guys ang Poco X7 Pro ngayon. Kasama po yung kapatid niya na si Redmi Turbo 4. Sa mga balak po dyan guys bumili ng Poco X7 Pro, medyo magdalawang isip po muna kayo. Dahil meron pong bagong lumabas na smartphone po si iQOO na meron same processor po ng Poco X7 Pro. Pero mas maganda po yung specs na to, especially sa kanyang battery. Pero para sa mga naka-Poco X7 Pro dyan, wala naman akong problema dyan dahil kung nakabili ka na, okay pa rin naman yan guys. Pero para po sa mga nag-iisip pa lang or nag-iipon pa lang kung Poco X7 Pro ba ang kukunin natin, baka sakali guys, ito na lang ang kunin nyo. Dahil sa malaking battery po niya. At sa ibang mga features pa na wala po dito sa may Poco X7 Pro ngayon. Dahil hindi rin po sila nagkakalayo ng presyo guys na sa around 15,000. Pero para sa around 15,000 guys, di hamak na mas maganda po yung specs na makukuha natin dito po sa may iQOO Z10 Turbo compare po dito sa may Poco X7 Pro ngayon. At sigurado magmumura pa po yung smartphone na ito guys sa mga susunod na araw. Pagka po dumating na po yung sale ng 6.6, sigurado makakuha po tayo ng voucher saka po ng discount. At baka makuha pa natin to guys ng less than 15,000 pa. Paalala ko lang po pala guys yung nanalo po sa may giveaway natin. Hindi pa po niya nakiklaim yung price niya guys. Dahil nga po maybe hindi pa niya nakikita na siya po yung panalo. Lalagay ko na lang po sa may screen kung sino po yung nanalo. At yung sakali man po guys na hindi niya maklaim o hindi niya po makita na siya po yung manalo, pipili po tayo ulit ng bagong winner. At pipili po ako ng bagong winner sa magsasubscribe po dito sa may ating bagong channel. Magsubscribe na lang po kayo dito. Baka sakali kayo po yung manalo ng bagong smartphone. I mean lumang smartphone na po ito. Pero medyo maganda pa po yung kanyang specs para sa akin. Kaya make sure po nakasubscribe ka dyan. Baka sakaling ikaw na yung bagong manalo ng smartphone. Balik po muna tayo dito sa may review po ng iQOO Z10 Turbo. Sa package, ito po yung package na kasama niya. Meron po siyang black na jelly case. 90 watts na charger. Saka po Type-C na cable. At itong 90 watts po na charger niya guys, kaya po niya mag full charge ng 1 hour and 15 minutes lang. Sa sobrang bilis po na charger niya. Para sa napakalaking battery na 7620 mAh na battery. Sobrang bilis yan guys. Sinubukan ko nga rin po pala guys mag-battery drain test dito ng mula alauna ng madaling araw hanggang alauna po ng hapon. Diretsong 12 hours guys. At yung natira po sa kanyang battery is natiran pa po siya ng 58%. Ibig sabihin guys kung idediretso po natin ng 24 hours yung ating battery drain test, meron pa po siyang matitira na 8% pa. I think sobrang solid nun guys. Kung sakali man pong itong si iQOO Z10 Turbo, gagawin natin siya as casual use lang. Pero kung gaming phone, syempre guys, ibang usapan po yun. Magbabago po yung ating battery na makukuha sa kanya. Pero kung casual use lang, sigurado guys, sigurado po akong 2 araw nyo dito. Itong design po ng iQOO Z10 Turbo ang pinakamalaking dahilan kung bakit kayang ibigay ni iQOO ang napakalaking battery at napakalakas na processor para sa napakamurang presyo. They unlike nga po ng ibang mga smartphone ngayon na merong metal frame at glass back. Itong si iQOO guys is meron lang po siyang plastic frame at plastic back. At para sa akin, hindi naman yan problema. Dito po guys sa may display ng iQOO Z10 Turbo, meron po yung AMOLED display syempre. 144Hz sa refresh rate. Naka HDR din po yan. At up to 4400 nits na peak brightness. Sobrang liwanag yan guys. At 1.5K na resolution po sa may display niya. I think isa pa pong dahilan kung bakit naging mura po yung ganitong klase ng smartphone is dahil wala po siyang protection na Corning Gorilla Glass dito po sa may display natin. Sa camera naman po niya, decent naman to guys para sa akin. Wala nga lang po siyang ultra wide dahil naka 50 megapixel po siya na main camera saka isang 2 megapixel na macro lens. Understandable naman to guys para sa isang smartphone nakapokus po sa may gaming. Pero para sa akin decent naman itong camera niya. Still mas okay po itong camera ng iQOO Z10 Turbo compare po kala Redmi. Dito sa may video quality po niya, ito po yung sample ng 4K 60fps sa video. Medyo noisy po siya pagka po medyo madilim. Pero hindi naman ito masama. Still malinaw pa rin naman siya. Pero alam niyo po ang nagustuhan ko dito guys. Ito po yung sample natin sa may 4K 60fps sa video with OIS. Hindi siya malo guys. Habang naglalakad po, habang nagbibideo. Pwede na to para sa isang smartphone na hindi po nakapokus sa may camera. Saka madalang din po ako makakita ng magandang stabilization sa mga gaming phone po ngayon. Tapos sa may 4K video pa. Mukhang okay din po itong sa iQOO Z10 Turbo kung ipang-video nyo siya.
Alam niyo na po ang performance ng Dimensity 8400 5G na processor. Dahil nakita na po natin ito sa may Poco X7 Pro. Grabe ang gameplay natin sa may Delta Force guys. Kaya niyang maabot ng 120 FPS na gameplay. Pero kailangan lang natin syempre ibaba yung graphics niya. Napaka-smooth niya guys. Di ko lang kung napapansin niyo po yan sa may video natin. Dahil naka 60 FPS lang po itong mismong video natin. Pero kung sa may personal yung malalaro ang Delta Force, dito sa may iQOO Z10 Turbo, kaya wala guys, finish na. Napakaganda ng gameplay natin. Para maabot yung 120 FPS na gameplay. Saka take note guys, naka-mobile data pa yan. Habang naglalaro po tayo. Pero never po ako naka-encounter ng frame drop sa kanya. Sa isang oras po na paglalaro dito. Grabe guys, napaka-smooth ang Delta Force. At napaka-stable pa. Saka asahan mo na guys, hindi rin po yun basta-basta mag-overheat. Dahil medyo maganda po ang thermal ng processor niya. Pag sa may games ka natin susubukan. At kita naman po yun dito sa may Delta Force. After dyan, dumiretso na rin po ako sa may Call of Duty Mobile. At ako po guys, walang sabi na pagiging smooth niya dito. Parang hindi po ako naglaro kanina sa may Delta Force. Dahil nga hindi naka-apekto yung gameplay natin. Dito po sa may performance kayo ng Call of Duty Mobile. Still, napaka-smooth pa rin po niya. Sa totoo lang guys, medyo naging bias po ako ngayon sa mga Snapdragon itong mga nakaraang video ko. Dili mas nag-focus po ako sa mga Snapdragon ng mga smartphone. At nakalimutan ko na yung nag-iisang lamang po ng Dimensity compare po sa mga Snapdragon. Yun guys ang pagkakaroon po ng magandang thermal. Sa totoo lang, isang dahilan lang naman kung bakit po ayoko ng Dimensity. Dahil lang po sa may Warzone Mobile. I think problema na po yun ng Warzone Mobile. Dahil hindi na nga po nila masyadong in-optimize ang game nila sa ibang mga processor po. Mas nag-focus po ang Warzone sa may Snapdragon at sa may iOS. At kinalimutan na po nila ang Dimensity ng mga processor. Kaya naman kung tatanggalin po natin sa equation ng Warzone Mobile at titingnan lang po natin yung ibang mga games, doon natin makikita ang full potential po ng MediaTek. Tulad na lang po dito guys sa may Wuthering Waves. Napaka-smooth niya at napakaganda rin po ng gameplay natin. Kaya kung malakas sa gaming phone po ang hanap natin na mayroong malaking battery, mukhang magandang option po ngayon ng iQOO Z10 Turbo. Dagdag ko na nga rin po pala guys, mukhang wala na po yung Warzone Mobile sa may Play Store. Mukhang tinanggal na nga po siya. Dahil sa optimization issues. Gagawan ko na lang po na mas detail pa na gaming review itong sa iQOO Z10 Turbo sa ibang mga games pa. Para po makita natin ang performance niya sa ibang games. Tulad nga po nung sabi ko sa may unboxing po ng iQOO Z10 Turbo. Medyo okay naman po yung kanyang thermal. Dahil hindi naman po siya lumagpas ng 51 degrees Celsius. Even po sa mga gaming po na mga sinubukan ko sa kanya. I think guys, okay naman ang smartphone na to kung thermal po ang concern natin. I think di naman po siya ganun kainit. Siguro sa may camera lang po kayo makukulangan dito. Dahil kung gusto nyo nga po ng flagship level na camera at flagship level na performance, doblehin nyo po guys yung presyo ng iQOO Z10 Turbo. At makakakuha na po tayo ng iQOO 13 na mas maganda ang camera at mas malakas ang processor. Kasama rin po guys sa mas magandang build quality. Kaya para po sa may around 15,000 ng presyo ngayon, hindi na rin po tayo talo dito guys kung magandang gaming po ang hanap natin. Ang kulang lang po talaga dito guys sa may iQOO ng mga smartphone, naka 4G data lang po siya. Pero sa may dito SIM daw guys is meron po siyang 5G data. At yan lang po guys yung lamang ng Poco X7 Pro para sa akin, yung pagkakaroon po ng 5G. Pero kahit naka 4G lang to guys is hindi naman ako nabitin sa data niya. As long as stable po siya, I think okay na yan. Saka lagi din naman ako naka-Wi-Fi at napakalakas po niya sa Wi-Fi. Ito po yung sample natin. Sobrang bilis niya. Kaya kung sakali man po guys pinag-iisipan niyo yung Poco X7 Pro, mas maganda pag-isipan niyo muna itong si iQOO Z10 Turbo. Dahil sa mas magandang specs na makukuha natin. Pero sa saktuang presyo pa, dahil hindi po sila nagkakalayo ng presyo ngayon. At sigurado sa mga susunod na linggo or sa mga susunod na sale, mas magmumura pa po ito. Meron po tayong link sa may comment section, saka po dyan sa may description. Thanks for watching!